Sabi ni SM, please educate me po, ano po yung insider buying, ano po yung pros and cons ito, paano rin ito makakapekto sa mga minimum investor gaya namin. Nabasa ko rin disclosure dun sa IRIT. Thanks. Okay. So, not a lot of Filipinos know about insider trading. Probably narinig nyo na yan sa isang pelikula or TV show na about the stock market, no? And that's actually illegal, yung insider trading. Okay? So, bakit siya illegal? Kasi publicly listed company, syempre lahat tayo, owners niyang company na yan. So, kung merong decision, yung board of directors or may mangyayari doon sa company, dapat sabay-sabay nating malalaman kasi lahat tayo may-ari niyan. Ang insider trading, meron silang nalaman na mangyayari tapos sinarili nila and then before lumabas yung announcement to the public nung mangyayari, ay pumosisyon na sila. For example, this is just an example, no, para mas madali i-explain. Okay? So, sabihin na natin si Jollibee. Okay? So, di ba maraming mga shareholders ni Jollibee, no? Tapos, merong isang empleyado ng McDonald's Philippines, McDonald's Philippines, no, na narinig niya, no, na nakita niya yung boss niya sa McDonald's at saka yung board of directors ng Jollibee nag-meeting sa isang branch ng McDonald's, no? Yan. Narinig niya na balak palang bilhin ng Jollibee ang McDonald's Philippines, no? Yung Golden Arches. Nakita niya nagpirmahan, etc. So meron siyang inside information which is unfair advantage. So ang ginawa nitong McDonald's employee na to, alam niya na magiging good news ito sa Jollibee kasi bibili niya yung McDonald's Philippines. Bumili siya ngayon ng napakaraming shares ng Jollibee. Tapos, after a week or two, lumabas sa balita na in-announce na bibilhin ni Jollibee will acquire McDonald's Philippines. So, syempre, that is good news for Jollibee. More investors, especially yung mga foreign investors and mga institutional investors, mga bangko, mutual funds, etc., they would probably buy more shares of Jollibee kasi that's good news because the price of a stock will always follow the profitability of the company. So, pag maraming gustong bumili ng Jollibee shares, ano mangyayari sa kanya? Tataas yung price. So, may unfair advantage yung McDonald's employee na nakimarites doon sa meeting at ginamit niya yung inside information na yon. That is unfair. Okay? And illegal, no? Yan yung explanation natin sa insider trading in simple terms na again bawal or illegal. So I hope ay naintindihan mo, Elsen, kung bakit siya unfair at bakit siya pinagbabawal. Wala siyang pros and cons, so puro cons yan. Kasi lugi naman tayo kasi syempre as shareholder dapat lahat tayo sabay-sabay nating malalaman. Usually nga may NDA pa yan eh. Kaya, kunwari, board of director ka ng isang company, meron ka ng existing shares eh. Bawal ka nang bumili ng shares ng company na yon. May mga ganyang mga rules sa corporate world. Okay?